Vice President Sara Duterte, tila na iba na ngayon ang tono ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa kanyang pahayag na ibinahagi ng Malacanang. Sinagot din ng palasyo ang isiniwalat ng isang mambabatas na may nagpaplanong ipa-impeach ang Pangulo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa kasagsagan noon ng usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya sangayon dito. This is Ang nakakabuisit dyan, no? Buisit talaga to si si Sara, no? Nakalusot sa impeachment. Hayop na yan, no? Ano na sealed tight na Very tight na yung Tapos yung mga okay na Nagbotohan na yung Kongreso More than kung ano yung kailangan. Almost 2/3, 'di ba? Ng Kongreso yung bumoto, yung pumirma. Pero nakaligtas because of Cheese Escudero. Kaya dapat wag nating kakalimutan 'yan. does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time and for what? For nothing. Hindi rin natuloy ang Yun impeachment. yung sabi nung una, no? Yun yung So, una ang sabi ni matapos PBBM. So, parang medyo kaya naging reluctant din yung yung Senate and then yung Congress kasi nga and then medyo nga tayo kay PBBM noon kasi hindi nakatulong para ma-boost yung mga congressmen and then yung Senate pagdating dyan sa impeachment. And then yun nga yung Supreme Court, no? Etong si Sara, sige, mas okay yan para makapagpaliwanag ako sa impeachment. And then afterwards, yung pala, no? Nagsampa ng reklamo sa Supreme Court na pigilan. Hindi ng Korte Suprema dahil labag daw sa saligang batas ang ginawang proseso ng Kamara. Ayan. Pero ngayon patapos ang one-year bar rule sa Pebrero at maaari na uli maghain ng panibagong impeachment complaint. Iba na tono ng Pangulo batay sa kwento ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ibig sabihin, Yun ang Patay ka ngayon. Congressman Benny, ganahan ka na sana dyan Sabi ni PBBM, kung ano yung pandikdikang aksyon o proseso ang ginagawa dyan sa flood control projects na yan, yun. Dapat ganyan din. managot ang dapat managot. Pero hindi lang Ganyan din sa VP, sa impeachment ni VP Sara. Yan, sige, bahala kayo. Pag kaya may nabuisit dito sa sa birahan, mapapakyo namin kayo. Sige, Kaya easy lang kayo dyan, sige. bise ang posibleng maharap sa impeachment. Ayon kasi kay House Senior Minority Leader Edgar Erice, may nagkakasalan ng reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos na i-endorso umano nang hindi bababa sa dalawang kongresista ang hindi niya pinangalanan. The usual suspects. Kilala niyo naman yung mga yun. Ito si Mr. Potato Head, ang walang yang ng Toy Story. Hayop na yan, no? Pagka nilagyan mo ng katawan si Mr. Potato Head, ito to. Ang buisit na mukha yan. Mukha pa lang, pang walang yaan na Sila yung mga anti-Marcos and VP. Yun yung mga nagpa-file ng complaint. Merong at least sabi niya 2 or 3 legislators who are endorsing it. Tila batid na agad ng palasyo kung sino nasa likod nito na para umano hindi maungkat ang mga issue laban sa bise na dati na nitong pinabulaanan. So, sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Sinasabi ng iba, ito. Basag agad, ganon. Yan, kaya sabi ko na nga basag kagad kayo, kaya Yusek Claire. Palakpakan natin si Yusek. Good morning, Yusek Claire. Para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. So mas magandang masagot po yan. Ang mga bayan bloc sinabi naghahanda na silang muling mag-file ng impeachment laban kay Duterte. Naniniwala rin itong may basihan ng impeachment laban sa Pangulo batay sa umano'y malawakang pagnanakaw sa national budget at aligasyon ng kickback. Kung magkaroon Yan. Basahin muna natin
Sabi dito ng Makabayan Block, no, we believe that there are grounds to impeach the president in relation to the massive and systematic plunder of the national budget, the bloated unprogrammed appropriations, and the allegations of palace kickbacks involving infrastructure projects. Ayan ang pahayag ng Makabayan Black. Alright. Ayun, maganda yun, no? Desyo ng kickback. Kung magkaroon man, handa raw itong sagutin ng Pangulo. Believe that there are grounds to impeach the president in relation to massive and systematic plunder. Gago pala kayo eh. Hindi, acting lang yun. Diba? Sira ulo. Beruin mo, no? Itong Makabayan Black talaga na to, wala sa hulog eh. No? Yung Makabayan Black na yan. Kaya yung mga sabi ko nga sa inyo, no, lagi tayong mas maging mapagmatsyag pagdating sa pagpili ng mga ating iboboto. Kaya in a week's time, no, ayusin ko na yung natin, yung application na kung saan we will be able to profile yung mga candidates. Siguro ibaba na natin hanggang congressman, from president, vice president, senator, and then congressman. Pagka medyo lumakas na yung application natin na yon na nagpo-profile ng mga candidates, then maybe we can go down to mayor and LGUs, but that will be for later on. Ang mag-focus talaga tayo since it's ngayong para sa election ng 2028 na ma-profile na kagad natin, kasi ngayon, no, let's take advantage of the digital era, no, na kung saan madami na tayong mga application na pwedeng gamitin and even mga gadgets, no, to monitor, no, yung mga ugali, kung ano yung mga nagawa, kung ano yung asawa, ano yung religion, lahat. Let's try to consider pagdating sa pagboboto. And kung meron ng available na profile, mas madali tayong makakapagdesisyon, no? So, with that, mas magsama-sama tayo, no, to educate ourselves kung paano, kahit matanda ka na, no, marami pa rin nagkakamali kasi wala masyadong pamantayan eh. So the objective is for us to be able to teach each other, no? Let's be aware kung ano yung mga characteristics, traits ng mga kandidato na tatakbo for 2028 elections. So, mas maaga pa lang, mas maganda na. So kung by 2026 and at the end of 2027, kilala na natin siguro, or the start of 2027, with a year time na ma-profile natin yung mga yan, all the data that we will be able to collect, makikilala na natin yung mga kupal na yan. Diba? With that, we can conclude na mas naging maayos tayong botante. Diba? Bakit? Sige. Ayan. Bakit ang impeachment case kay Sara ngayon ay medyo mahina dahil konti ang suporta ng Congress, sabi ni Congressman Abante sa isang interview. Ay, tinapik natin yan eh, Boss Romnick, no? So, balik ka na lang doon. Ako naman, hindi ko, of course, some of it, no, doon sa binanggit na yun ni Congressman Abante, might be, may basihan na fact. Siguro, yun yung gauge niya dyan sa loob ng Kongreso. Kaya, for us, mahirap, ayoko na sana muna mag-react kasi gusto ko pagpasok ng impeachment ngayong 2026, positive agad. So, or mas maging smoother. So, mas okay kung yung simula, doon na tayo. Pagsampa, tapos yung the reaction after that, doon na lang tayo masyado mag-react. Kung magre-react na lang tayo kagad dyan sa interview ni Congressman Abante, I think parang negative agad. Ayoko naman ganun. So, anyways, let's end this with that, no? Ako naman, ang dun sa pagkakapahayag ni Yusek Claire, no, na dun daw yung sa damdamin ng ating mahal na Pangulo pagdating dyan sa impeachment, no? Diyan okay ako diyan, very good ako diyan, no? Na since kung talagang kagaya ang pagkakasabi ni Secretary Claire, Yusek Claire, is kung paano kung gaano ka-agresibo yung kung ano yung ginagawa ngayon na pag-imbestiga doon sa infrastructure projects, no, sa flood control projects, kung paano yung ginagawang proseso, ganun din daw dapat
dyan sa impeachment kay VP Sara. 'Di ba? Ano ba ang ginagawa ngayon? 'Di ba? Medyo agresibo. Makulong ang dapat makulong. In 3 months time, mga big names, big fish, no? And we are expecting by the end of February, dapat meron ng mga makukulong na na mga mas malalaking pangalan ng politiko. 'Di ba? Yun na lang, medyo kinapos tayo ng konti ron. No, kailangan mga politiko. Pero meron na mga pinangalanan, but the likes of Jinggoy, Joel Villanueva, dating Senator Bong Revilla. 'Di ba? Si Marcoleta, sana makulong na rin kagad diyan. And then 'di ba? So let's end it with that, and then plus PBBM, no, si Yusek Claire din, ang pagkakasabi niya, handa naman daw kung meron man mag-file na kupal na kagaya nitong Makabayan Kupal, yan, handa ang Pangulo, no, diyan sa impeachment na yan. Magaling kang kupal ka. Yun, very good, very good.